Marami ang hindi makapaniwala sa biglaang pagpanaw ni Mang Ernie. Bukod kasi sa halos nasa 50 pa lamang na edad niya, ay malakas pa itong nakapagtatrabaho bilang isang karpintero at tiga-kumpuni ng iba't ibang sira sa mga kabahayan dito sa aming maliit na eskinita sa Pasig. 3 araw pa lamang bago ang balita ng kanyang pagpanaw ay malakas pa siyang nagkukumpuni ng mga sirang bubungan sa looban ng aming compound dahil papalapit na nga ang tag-ulan. Sa ganitong mga sitwasyon ay si Mang Ernie kaagad ang naiisip ng mga tao sa aming lugar. Siya rin ang nagkukumpuni ng aming mga sirang electric wires, tubo, gripo at kung ano-ano pa. Oras na naman na. Ernie, yung bubong namin, pakicheck ha. May tulo kasi dun sa may kusina tuwing umuulan eh. Lumalakas na eh. Narinig kong sabi ng aking nanay kay Mang Ernie nito lamang nagdaang araw. Sige Ate Rita, tapusin ko lang itong kay Aling Luz tapos aakyatin ko na yung bubong ninyo. Siguro'y mga makapananghalian. Paniniguro ng karpintero sa aking ina. Subalit dumaan ang maghapon ay hindi natapos ni Mang Ernie ang pag-repair sa bubong ng aming kapitbahay sapagkat mas malaki pa pala kesa sa inaasahan ang sira nun. Halos hapunan na nang siya ay makababa mula sa bubungan ni Aling Luz. Medyo nahihiya pa nga itong dumaan sa aming tahanan bago tuluyang lumisan. Ate Rita, bukas ko na lang gagawin yung bubong ninyo ha. Pasensya na talaga, tinapos ko lang kasi itong kay Aling Luz para hindi ko na sana babalikan pa bukas. Nangangamot ito ng ulo na tila nahihiya sa kanyang serbisyong ipinangako sa aking ina. Naku, okay lang. Basta agahan mo na lang bukas. Ang inaalala ko lang naman kasi baka umulan. Madaming mababasa dito sa loob ng kusina namin. Naiintindihan namang sagot ng aking ina. Ay, huwag ho kayong mag-alala. Kahit madaling araw pa, basta't umulan, tatakbo ako dito para tapalan yung butas ng bubungan ninyo. Nangingiti pa nitong biro. Natatawa namang sagot ni nanay. Sinabi mo yan ha? Madali na rin naman itong nagpaalam para maagang makapagsimula kinabukasan. Napansin naman ni nanay na tila hapong-hapo na rin si Mang Ernie habang naglalakad papalabas ng aming compound. Pansin daw ang tila mabagal nitong lakad at ang manaka-naka nitong paghinto-hinto sa paglalakad para huminga ng malalim. Kawawang tao yang si Ernie, oo. Sinagad masyado ang katawan kaya mukhang pagod na pagod. Kuwento sa akin ni nanay. Maghapon ba naman sa bubungan eh? Sa init ng panahon, sino ba namang hindi mapapagod na o kaya magkakasakit sa ginawa niya kanina? Tugon ko. Nakikisimpatya sa aming mabuting karpintero. Maaga kaming natulog ng nanay ng gabing iyon. Marami pa kasi kaming aayusin kinabukasan. Kasabay ng pagkumpuni ng aming bubong ay mag-aayos pa kami ng iilang gamit na nasira dahil sa tulo ng ulan na nagmumula sa may bubungan ng aming kusina. Alauna ng madaling araw, nang walang ano-ano'y biglang bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. Mabilis kaming nabulabog ni nanay. Alam namin na kailangan naming magsahod ng mga tulo sa kusina
kung ayaw naming bumahang muli sa loob ng aming bahay. Kasabay ng malakas na ulan, pagkulog at pagkidlat ay abala kaming nagsasaayos ng mga mababasang kasangkapan sa kusina. Hindi nga kami nagkamali. Wala pa may higit kumulang sa 6 na malalakas na tulo na animoy mga gripo ang magsimulang pumasok sa aming tahanan. Nag-aalalang pahayag tuloy ng aking ina, "Naku, sinasabi ko na nga ba eh." Nasa ganoon kaming kalagayan nang biglang marinig namin ang mahihinang pukpok sa ibabaw ng aming bubungan sa may kusina. Nagkatinginan kami ni nanay. Naguluhan kung ito ba'y galing sa ulan o sadyang may pumupukpok sa ibabaw ng aming bubungan. Si Mang Ernie siguro yun, Nay. Hindi ba't sabi niya natatakbo siya agad dito pag umulan ng malakas? Sabi ko kay nanay, subalit ako mismo ay meron ding agam-agam. Pero parang ang bilis naman yata niyang nakapanik sa bubong natin. At isa pa, dito lang ang daan sa may likuran natin papaakyat sa itaas ng bubong ng kusina. Kung gayon, saan naman siya dumaan? Nagtatakang tanong sa akin ang aking ina. Aaminin kong maging ako mismo ay medyo naguluhan. Pero sadyang sunod-sunod at palakas ng palakas ang ingay na nagmumula sa itaas ng aming bubungan na tila may nagpupukpok ng martilyo sa aming manipis na yero. Ang mabuti pa, Nay, aakyatin ko. Sasabihan ko na lang na bukas na lang ng umaga ituloy at baka magkasakit pa siya. Sabi ko. Ay, mabuti pa nga, pababain mo at pakapihin muna natin. Nakakahiya naman kasi. Utos pa sa akin ni nanay. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Agad akong kumuha ng tuyong tuwalya at payong at mabilis na tumungo sa may labas ng aming kusina. Doon ay may isang maliit na hagdang kahoy na maaaring gamitin papaakyat ng bubungan. Sa lakas ng ulan ay hindi maiiwasang hindi ako mababasa sa ulan, kung kaya't basang-basa na rin naman ako bago pa man marating ang itaas ng aming bubungan. Medyo nagulat pa ako nang makita ko nga si Mang Ernie habang malakas na pinupukpok ng martilyo ang aming butas na yero. Nakatagilid siya sa akin na ilang talampakan lamang ang layo ko sa kanya. Basang-basa ang lalaki. Medyo hindi ko rin maaninag ang mukha niya dahil na rin sa lakas ng ulan at dilim ng paligid. "Bukas na ho ninyo ituloy yan, Mang Ernie. Baka ho magkasakit pa kayo." Sigaw ko upang marinig ng karpintero sa kabila ng ingay ng bagsak ng ulan. Subalit hindi pa rin ito natitinag, ni hindi man lamang magawang lumingon sa akin. Kaya doon na ako nagpasyang umakyat na ng tuluyan sa bubungan upang ito ay tapikin. Madulas ang bubungan. Basang-basa na rin ako ng ulan kahit pa may dala-dala akong payong na halos masira na sa lakas ng hangin. Sinikap kong huwag madulas upang maiwasang maaksidente. Nang makarating ako sa kinauupuan ni Mang Ernie ay mabilis ko siyang hinawakan sa balikat upang pababain na lamang. Pero nagulat ako sa sunod na nangyari. Imbes na mahawakan ko ang kanyang balikat ay tila tumagos lamang sa hangin ang aking kamay na muntik ko na halos ikasubsob sa basang bubungan. Bumalot ang kilabot sa aking katawan. Napatulala ako sa aking kinatatayuan. Hindi ako maaaring magkamali. Si Mang Ernie nga ang nasa aking harapan. Subalit kung paanong hindi ko siya mahawakan
ay malaking palaisipan sa akin. Sino ka? Hindi ka si Mang Ernie. Hindi ka tao. Sigaw ko. Bakas ang takot at garalgal sa aking boses. Hindi sumagot ang aking kausap. Sa halip ay kitang-kita ng dalawang mata ko na unti-unting naglalaho ang ibabang parte ng katawan nito na tila binubura ng eraser sa isang papel. Doon ko na ginustong tumakbo, subalit tila nakapako ang aking mga paa sa aking kinatatayuan. Nabitawan ko na rin ang daladala kong tuwalya at payong sa tindi ng hilakbot ko. Hindi pa rin maaalis ang aking paningin sa halos kalahati na lamang nakatawan ni Mang Ernie na tuloy-tuloy pa rin sa pagkukumpuni ng aming bubungan. Napasigaw na lamang ako at tila nawala sa sarili. Hindi na namalayan na madulas pala ang bubungan. Madali akong bumagsak at nauna ang aking ulong na hulog pababa sa semento sa may labasan ng aming kusina. Iyon na lamang ang huli kong naalala bago pa man ako nawalan ng malay. Sa isang kalapit klinik na ako nagkamalay. Madaling araw na noon, may benda ako sa ulo. May pumutok daw na sa parte ng ulo ko dahil sa taas ng aking pinagkahulugan. Mabuti na lamang at hindi daw ako napuruhan. Patuloy pa rin ang iyak ni nanay kahit alam niyang ligtas na ako. Nakita kong kausap niya ang asawa ni Mang Ernie na si Ate Ditas at pareho silang umiiyak. Malungkot na ibinungad na balita sa akin ni nanay ay, "Patay na si Mang Ernie, anak. Kaninang pag-uwi niya, mga bandang 8:00 ng gabi. Inatake sa puso si Mang Ernie dahil sa sobrang pagod. Patay na nang dalhin daw siya dito." Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko malaman ang aking gagawin o sasabihin. Ginusto kong ibuka ang aking bibig para sabihin kay nanay na nakita ko pa si Mang Ernie na nagpupukpok sa aming yero ilang oras pa lamang ang nagdaan. Si Mang Ernie na unti-unting naglaho sa aking harapan. Isang karpenterong tinupad ang kanyang huling pangako kahit pa sa kabilang buhay. Ikatlong araw na ngayon ng burol ni Mang Ernie. Pero sa tuwing umuulan sa gabi, kagaya nitong sunod-sunod na araw, ay naririnig pa rin namin ni nanay na may pumupukpok sa bubungan ng aming kusina.